Hello guys, Pitsco Vlogs nga pala. So ngayon guys, share ko lang tong ating ginawang aquarium para sa ating betta fish or fighting fish. So yung materialis pala na ginamit natin dito guys is recycle na mga glass dahil doon sa mga basag na mga salamin natin dati. So inipon ko siya noon pa, ilang taon na nakalipas. Tapos ngayon ginawa na natin siya ng ayan, betta tank. So dito kung napapansin mo, ito yung pinakauna nating ginawa. So sobrang daming supply dito guys. Anyway, ano pala, ang sukat pala nito is 6x6x9. So kaya 6x6 kasi gusto ko medyo mas malapad siya para yung isda natin, medyo malaki yung lalagayanan niya, at the same time para mas malaki yung mas lalaki yung isda natin. Yung betta daw kasi pag nilagay mo sa maliit na lalagyanan, hindi rin siya ganun ka lalaki. So pag ilagay mo sa medyo maluwag, medyo mas paano, mas ano niya yung makuha niya yung pinaka sukat niyang laki. So kumbaga parang hindi siya mababansot. So kaya naman siya 6x6x9 kasi yung mga glass natin na scrap is alanganin siya ng 10. So pinutulan ko na lang ng konti, ginawa ko na lang siya ng 9. Alam ko yung iba ginagamit talaga nila is 6x4x8. So hindi na natin sinunod yun kasi yun nga gusto natin ano naman natin ito, yung tank na to is para sa mga breeder natin, kaya hindi na natin kapusin yung sukat niya. Kaya 6x6x9 yung ano natin, yung sukat ng aquarium natin. So 6 inches by 6 inches by 9. So anyway, dito sa una guys, sobrang daming supply po talaga. Ang daming fingerprint or yung gawa ng ang dami kong hawak dito, ikot-ikot sa salamin kaya sobrang dumi niya. Tapos yan guys, sa sobrang dumi niya, pero nilinis ko na yan ng blade. So kinayas ko na siya or in-script ko na yung mga sobrang pagdikit nandyan, pero ganyan pa rin siya karumi. Di kagaya nito na di pa natin to nilinis guys, medyo mabasa-basa pa nga to konti. Tapos ganyan na siya kalinis. Laki ng diferensya ng dalawa, di ba? So pero dito may supply pa rin tayo rito. Ito yung supply natin dito. Ayan, tinutok natin yung baba, yung pala yung taas nakalihis pa lang ganun, kaya yung pandikit na kayod na kayod papunta dito sa parting to, kaya siya marumi. Pero dito naman so far, ayan, okay na siya. So medyo natuwa na ako rito. So dito kasi ang dami nating natututunan na pagkakamali. Tapos dito medyo in-improve natin konti yung technique natin, binago natin, kaya medyo luminis na siya. Pero may sablay pa rin konti. Siguro gagawa tayo ng video kung paano siya gagawin, kung paano ko siya ginawa, baka makatulong sa inyo o aquarium. Bago ko to ginawa, nagsisearch din ako sa YouTube kung paano nila ginawa, chinik ko kung paano. So, pero bandang huli, pag ikaw na talaga, ang dami din talagang maling mangyayari guys. Kahit ilang video na pinanood ko, mali-mali pa rin ako. Kasi sa video talaga, sa ibang video kasi ang bilis lang nila tingnan, nakala mo napakadaling tingnan. Pero pag ikaw na, tapos lalong-lalo na pag ikaw lang talaga mag-isa, ang hirap po talaga. Tapos ako guys, may experience na rin ako nito. Nung 20 years ago, nung kabataan ko, yung hindi pa ako nakapag-asawa, gumawa din ako ng aquarium ko. Kumbaga, mayroon na akong idea noon, pero nakalimutan ko na kasi nga sobrang tagal na, 20 years ago. So, dito, basta, siguro gagawa pa ako ng isa para magamay ko na siya bago ako gumawa ng video kung paano siya gawin. Kasi mahalaga din yung guys para maski paano makatulong ako sa inyo. Tsaka ako kasi natulungan na din ako sa mga unang gumawa ng mga video. Yun lang, mayroon akong technique dito na hindi ko nakita dun sa mga iba kong ginawa kong pinanood kong video sa paggawa ng aquarium. So yun, i-share ko sa inyo. Kasi nga, iba kasi yung may hawak or dalawa kayo or ikaw lang mag-isa gumawa guys. Iba yung, siyempre mas mahirap yung pag ikaw lang mag-isa. Kaya yung technique, kailangan kayo rin mag-adjust. Ayan, tingnan mo to, yung pati sa pagkat guys, natuto din ako dito. Kasi tingnan nyo, yan,
Ang layo ng agwat. Dito naman, ayan, kunting-kunti na lang. Dito, yan, kunti na lang. Halos ano na nga siya eh. So, di kagaya rito na napakahalatang ano, halatang tao dito. Ayan, oh, ang layo. So, ayan, gagawin nating video, isasama ko rin yung kung paano ako mag-cut. Kasi pati sa pag-cut guys, dito at saka dito, nag-adjust din ako. Sa una kong ginawa, medyo sablay-sablay. Kung anuhin natin dito sa baba, yung itong top ano na to, hindi nakapatong, 100% nakapatong dun sa pinaka-bottom niya na salamin. Pero ito, nakapatong na talaga siya 100%. Ito, tingnan natin kung makikita nyo. Ayan o. Yan, mayroon siyang ano, hindi nakapatong. So, binawasan ko pa siya. Bali, sa aquarium kasi, ano ko na lang din, advance ko na lang din. Dito kasi sa aquarium guys, dalawang sukat. Kahit sabihin mo 6x6 by ano yung gagawin mo, 6x6 by 9, hindi ibig sabihin pag mag-cut ka 6x6 by 9 lang yun. Kasi yung gilid, syempre, kung titingnan mo yung pagka-overlap niya, nakaganyan. Kung isi 6x6 by 9 mo tong gilid, ito yung gilid guys eh. Itong dalawang to. Kung kapareha mo siya, 100% siya. So, ito, lalabas talaga to dito. Kagaya sa nangyari dito sa first natin na aquarium. Alam ko siya na lalagpas, kaya inadjust ko siya konti, binawasan ko siya konti. Hindi na siya 6x6 na sarado, may bawas na siya. Pero ayan, kulang pa rin. Saglit lang para makita nyo. Ayan, nilagyan ko yung ano, para lang din ano, share ko na lang din sa inyo. So yan yung 6 inches ito. Yung dot na yan na maliit guys, yung dot na yan, dyan ako nagputol ng panggilid. Mapapansin mo, ayan, ito yung ano, ayan o, saktong 6 yan, 6 inches yan. Pero itong gilid, dito tayo, ito yung gilid, ayan siya. Ayan, kung papansin nyo, hindi pa siya ganun ka lapit dun sa tuldok na ginawa natin. Kailangan dyan sa tuldok siya dapat para itong harap na to papatong talaga sa pinaka-bottom. Wala siyang ganitong issue na hindi siya 100% nakapatong. Ayan o, may ano tawag dito. May ano siya konti, hindi siya perfectong nakapatong dito sa ilalim na salamin. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Pets Ko Vlogs nga pala. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, please subscribe Pets Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.